mga kapatid, sa mga mahihirap po na pagkakataon, hindi ba tayo mas nasusubok? Kagaya ng nangyari po sa ating Bible character na si Demas. At bilang tao, mahirap magpakatatag. Pero gawin mong sandata ang pananalig sa Diyos, lalo na sa mga panahon ng takot at walang kasiguruhan. Hayaan mo ang Diyos na magbigay sa iyo ng tapang at katiyakan. Yan ang madalas naming payo sa mga sumusulat sa ating counseling segment. Ito po, basahin na natin ang ating unang letter sender na si Blessa. Perfect mornings po, ako si Blessa. Ang ikukwento ko po sa inyo ang nararamdaman kong lungkot bilang magulang. Yung anak ko po kasing OFW na nasa Abu Dhabi, problemado ho sa mister niyang may babae. Magkasama po sila doon na nagtatrabaho. Yung mga anak nila, naiwan po sa akin. Hindi na ata naging maayos ang relasyon nila simula nung nagpunta sila ng ibang bansa. Walang tigil ang away-bati. Pero nung nakaraang pong ng November, ay parang mas lumala ang away nila. Nalaman kasi ng anak ko na may girlfriend pala itong mister niya. Ang palusot ni mister, kaopisina niya itong babae. Kaya madalas din niyang kausap. Pero hindi lang yan ang hinarap ng anak ko. Matapos ang isang buwan, December, nalaman ng anak ko na buntis siya. Dinugo po kasi siya. Pero sa kabila ng kanilang panibagong anak, gusto na rin talagang makipaghiwalay ng anak ko sa mister niya dahil sa panloloko nito. Kaso yung lalaki po, hindi naman maayos magbigay ng pera para sa kanilang mga anak. Kadalasan, ako pa nga po ang gumagastos. Paano po ba ang gagawin nila sa ganitong sitwasyon bilang mag-asawa? Okay, Pastor Chris. Ayan, hindi na bago yung issue ng cheating. Totoo. Po ba? So bakit ang daming nahuhulog sa kasalanang ito? Naalala ko lang tuloy, last week, Cheryl, nasa kami, Hong Kong, kausap namin yung mga OFWs, nag-minister kami doon. May lumapit sa akin, gantong-ganto yung sitwasyon. Akala ko nga siya, Abu Dhabi, wala. Akala ko same. Alam nyo, ang katotohanan po is that yung mga ganitong bagay po, gaya nga ng sabi ni Michelle, is hindi na po siya talaga bago. At nakakalungkot na may mga kasama po tayo mga Pilipino na sa abroad na ang mindset nila kaya sila nandoon is to work. And yet, nangyari, ito biglang mayroong ibang party, third party. And isa po sa root cause nito, para po maunawaan din natin, pinreach ko nga po 2 weeks ago, the heart of the issue is the issue of the heart. Anong ibig sabihin? Most likely, kaya ang isang tao nalalaglag sa ganitong klaseng sitwasyon is that meron na talagang problema sa puso. Maaari na hindi ka na kontento at hinahanap mo na yung parang kay Demas, iba na yung pumukaw sa iyong puso, hindi na love, kundi lust na. And madalas po na itong klaseng sitwasyon is that yung desire natin very, very much dangerous kung hindi po align sa will ni Lord. Basahin ko lang itong James 1:14-15. Ang ganda nito. But each person is tempted when they are dragged away from their own evil desire and enticed. Then after desire has convinced, it gives birth to sin. When it's full grown, gives birth to death. So, ang ganda po ng pagkaka-explain dito ni James na yung temptation natin, pag meron tayong evil desire which is in our hearts, then madali po tayo mapukaw sa mga bagay na pwede tayong ma-deceive ng enemy. Mahal mo yung asawa mo, may anak ka, kasal ka, may vow ka, yet paano dumating sa point na malalaglag ka? Ibig sabihin, hindi na sila yung focus mo, iba na. So, kailangan po natin i-check yung ating heart. At what we keep on watching, again, we keep on wanting. So, ingatan din natin yung mga pinapanood natin. Isa rin po yan sa root cause ng cheating, root cause ng infidelity. Ito po mga napapanood natin. What we keep on watching, we keep on wanting. Yung akala mong dito lang, gugustuhin mo na, pati sa physical, magawa mo na. Na magugulat ka, may karelasyon ka na. Yun nga, sinabi, diba, nung anak ni Blessa na gusto niya na makipaghiwalay. Baka naman may magagawa pa, Pastor Chris, ano? Hindi na mention kasi ni
hindi na mention ni Blessa kung sinusubukan ba nila, na-confront na ba niya yung asawa niya. Ang malungkot dito, magkasama pa sila sa Abu Dhabi. Totoo. Nagawa pang Totoo. magka-girlfriend nung Totoo. kanyang asawa. Pero at saka baka ho nakakalimut sila mag-asawa na dapat ang nasa sentro nila ay ang Panginoon. Yes. See if strong ang foundation. Yes. Hindi po namin sinasabing totally 100% na malalayo sa temptation, Yeah. 'di ba? We're humans every day. We Yes. face temptation. Pero kung ang sentro ng pagsasama po ninyo ng inyong manugang at ng inyong anak ay ang Panginoon, malayong ma-tempt sila sa kung anumang Yes. temptation mayroon. Totoo. Paano ba babalik or mahihikayat ni Blessa ang kanyang asawa at manugang na, teka, ito muna, baka nakakalimot kayo sa Panginoon. Wag na tayong mag-awayan. If you want to work things out, dito muna tayo. Paano bang approach, Pastor Chris? Okay, practical Lalo na't tips may po. mga anak sila kasi din. Yun nga, yun yung nakakalungkot talaga sa totoo lang kasi yung mga bata ang apektado dito. So, Blessa, ito isa sa mga magandang practical tips. Una, which somehow we know this, ilaban po natin sa panalangin. Kasi prayer is powerful. So, walang imposible po sa Panginoon. Pag nilalaban po natin, dinudulog natin yung gandong klaseng sitwasyon. Pangalawa, sila po ay nasa Abu Dhabi. Kung meron po silang local church po doon na ina-attendan, maganda po mahikayat sila to have a counseling. Kasi hindi naman din po maganda na yung mga bata magsasuffer doon sa decision making na maaari baka bugso lang ng damdamin. Alam ko masakit po ito. Hindi po natin tinatanggal yung point na ito po ay nangyayari na. And ang gusto kong ring maibigay is that as they have their counseling, kung makakausap niyo po yung inyong anak at yung inyong manugang, baka pwedeng may mag-mediate po kung hindi man yung local church is kahit dito po sa Pilipinas. Kung gusto niyo ako pa, okay, willing po ako mag-mediate dyan. Pwede po kayo kumontak dito. Tulungan ko po kayo. Kasi marami na rin po kaming mga cases na ganito na by the grace of God, ni-restore ni Lord because of humility. And ako po... you can do that online. You do online counseling, po, mga via kapatid. Zoom. Oo. Meron na po kami na ganyan. Nasa mga OFW din po. Actually, nasa Pilipinas na sila. Na-restore po sila by the grace of God. And yun nga, kailangan lang kasing paalalahanan eh. Kailangan lang magkaroon ng kaliwanagan sa maraming bagay. Minsan kasi yun nga, na-deceive ng enemy. So, kaya ito yung heartache na na-experience nila. Yan, Miss Blessa, Nanay Blessa, alam ko po, mahirap, I'm sure, mahirap para po sa inyo na makita yung gano'n ng relasyon ng inyong anak sa kanyang asawa. Sabi nga ni Pastor Chris, patuloy niyong ipagdasal ang inyong anak at ang inyong manugang. Well, at the end of the day, relasyon nila yan eh. Diba? Minsan talagang mahirap pang himasok sa mga ganitong relasyon. Patuloy niyo po ipagdasal at i-suggest nyo sa malumanay na pananalita na baka pwede po nilang gawin ito. At kagaya nga po, sabi ni Pastor Chris, kung gusto nila online, he can do it para po sa inyong anak at sa inyong manugang. Marami pong salamat, Nanay Blessa, sa sulat na ipinadala nyo. Ito, Pastor Chris, basahin ko na yung ikalawang letter sender natin na si Laila. Perfect mornings po. Ako po si Laila, OFW for 9 years na dito sa Japan. 35 years old na po, pero single pa rin. Napag-iwanan na po ako ng panahon. Ang nasa isip ko lang kasi ay makatulong sa pamilya ko. Kaso parang nasobrahan na po. Ako kasi lahat ang sumasagot sa gastusin sa bahay, pati pag-aaral ng pamangking ko. Inako ko na rin. Ang sakit sa pakiramdam na para bang ginawa pa akong ATM ng pamilya ko. Akala po ba nila madali ang magtrabaho sa factory na para bang nanganganak ako lagi ng pera? Nilimitahan ko na po ang abot ng pera sa pamilya ko. Gusto ko naman kasing makaipon. Ayaw kong habang buhay ay OFW ako. Pero parang sila pa ang nagtatampo dahil nabawasan ang inaabot ko. Hindi po ba ako dapat yung sumama ang loob? Hindi ko na po alam ang paliwanag na gagawin ko sa sarili kong pamilya.
Yan ang sulat sa atin ni Laila. So, Pastor Chris, may sinasabi ba sa Biblia ng hangganan ng pagtulong sa pamilya po? Actually, sa Bible po, walang specific na nakalagay ng limitasyon ng pagtulong sa pamilya. Bagkus, ang command nga po sa atin, basahin ko lang po sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. Sabi ito, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Grabe, no? Laila, gusto ko tang encourage actually sa dilemma mo na yan. Paano kita may encourage? Nung nasa Hong Kong kami, sa mga OFWs, meron kaming programang ginawa, ang tinatawag po namin din is Journey of Generosity. So merong posture, ganito, yung gesture na yan. So ibig sabihin, pagka bukas yung kamay mo na ganito, may pagkakataon kang kunin at maibigay sa iba. Pero the moment na sinara mo to, si God kasi dito nagsusupply. So tendency, pagka nagsara ka na ng iyong mga kamay, maaaring ito na lang mabibigay mo, wala nang continuous supply. So anong point ko, ba't ko siya sinishare? Tignan mo siya sa pagkakataon na, sabi nga sa Bible, it is blessed to give than to receive. Na kahit ikaw yung somehow breadwinner or patuloy na nagpo-provide sa kanilang lahat, tignan mo siya na oportunidad na si Lord continuously kang binibless so you can bless them. Kung hindi man, okay, naramdaman mo man, hindi, Pastor Chris, medyo abusado na eh. Parang grabe, lahat na lang, pati pangluho and all. Dapat po may limitation din naman, may wisdom din. Kasi sabi naman ni Laila, Pastor Chris, ay binawasan lamang niya dahil gusto naman niyang makaipon. Hindi naman niya totaling sinabing, na, oo. Tsaka yung good. hanggang pamangkin, pag-aaralin, I'm not saying it's na hindi dapat, or huwag. Yes. Pero, di ba, depende rin naman yun kung kaya mo ba talagang paaralin yung hanggang pamangkin mo. Yeah. Kung okay and you are very blessed, then go. Yes. Pero kung Hirap na. yun, 35 years old, she wants to live her life as well. Hindi naman siya nagdadamot. Yes. Sabi lang niya, binawasan lang naman niya. Pero sila pa yung nagtatampo. Kaya nga. Paano ba natin aayusin yun? Paano ba balansehin yung pagtulong at pag-aalaga din sa sarili? Ganito, practical tips din po, Laila, para mas maganda. Magkaroon kayo ng open communication. Kung meron man kayong communication, baka hindi pa siya completely open, ilatag mo yung dilemma. Ilatag mo sa kanila, ito lang yung kaya mo, hanggang dito lang. Pagdating dun sa pamangkin, baka kailangan na ng tulong, kasi ito rin naman yung heart mo, gusto mo rin makaipon, eventually magkaroon din ng sariling pamilya and all. Now, si God, lalagay niya yan sa order, I believe. He knows your heart and God will honor your heart of generosity. So, through the years na kung paano ka nag-bless sa iyong family, si Lord, we cannot outgive God. Si Lord pa ba? Baka magulat ka talaga yung pagpapala na nakaabang na. So sa case nila, una rin, pag-pray natin ano pa yung means na pwede silang mapagpala. Naalala ko noon, may isa akong kaibigan, ang ginawa niya, same case, is that tinuruan niya yung kanyang pamilya mangisda. So ang ginawa niya, binila niya ng grab car para sila mismo nagtatrabaho at doon makakuha ng kanilang pangsustento. So pinrovide niya yung pangkotse, sila na bala sa monthly, which true enough. Natapos nila, nagkaroon sila ng extra income, so wisdom. So nandun din papasok yung stewardship. Kasi importante po yung stewardship eh. Mahirap naman din talaga na hindi tayo magiging good steward ng pinagkakatiwala ng Diyos. So again, lahat ng ito makikita natin sa salita ng Diyos. Maganda po talaga, inaalam talaga din natin yung kalooban ng Lord. Pag-pray mo, Lord, ano po ba yung gusto mong gawin ko sa time na to? Will I do this and that? Or this time, magkaroon po ako ng boundary? How can I explain it? And the Lord, I believe, will really answer you. Amen. Diba? Pwedeng baka nabigla sila dun sa desisyon mo. Ang hirap ang hirap na ikaw na yung nagbibigay, ikaw pa yung hindi mo mabalanse kung ikaw pa yung nagbabalanse sa mararamdaman nila. Totoo. Pero because you are good. You have a good soul. Yes. You have a good soul, Laila. Siguro, kausapin mo sila, ito, sa ganito, within a month or 2 months, ganito na lamang ang kaya kong ibigay. Para hindi sila mabigla.
Manage expectation. Pag-usapan natin. Ito, or magbibigay ka ng, kunwari, magbibigay ako ng extrang 10,000. Magsimula na kayo ng negosyo. Paikutin nyo para hindi buwan-buwan ay umaasa kayo sa akin. Palaguin nyo yan. Yes. Ngayon, kung may problema pa, ay hindi mo na, kung sumablay pa yung kamag-anak mo or yung magulang ng pamangkin mo or yung pamilya mo, siguro naintindihan na yan ni Lord na ginawa mo na ang lahat. Yes. Diba? Yes, Hindi mo naman totally isinara yung pinto mo eh. At you acknowledge, kinikilala mo yung pangangailangan nila at hindi ka nawawala. Yes. Pero sana, ma-realize din nila na nahihirapan ka rin. Totoo. Maybe you should also tell them. Yes. Diba? Baka akala nila, baka bigay ka lang din ng bigay. Hindi kita Okay lang, sinisisi, parang ganun. pero parang hindi ka umiimik. Kailangan paramdam mo or maging, sabi nyo nga, Pastor Chris, open yung communication. Parang, paramdam mo rin. Pagod nga po eh. Nagkasakit nga ako ng 2 araw, hindi ako nakapasok. Wala akong sweldo. Totoo. Para ma-realize din nila na nahihirapan ka. Yes. And you tell them, mention to them your plans for yourself also. Para may realization, unless naman hid na lang sila, na may plano ka rin para sa'yo. Naku, gusto ko nga nang bumili ng ganitong lote eh. Pasensya na muna, yung mga ganong pananalita ba na Be honest. magbabawas muna tayo kasi gusto ko talagang makuha to para naman sa sarili ko. Pagtanda ko, meron ako naipundar. Mahihiya naman na siguro nila. Yung mga, paano ba, pangit yung word na makapalang mukha. Kung wala talagang bato sila, si Lord nang gagawa ng paraan siya. Totoo. Para for them to realize what you're going through as well. Ano, Pastor Chris? Tsaka may mga ibang tao talagang ganun. Oo. Yun na namantala. Ang pwedeng magawa na meron natin talaga. ay ipagdasal natin Yes. sila. Dahil naniniwala tayo na mayroon at mayroong panahon si Lord para sa kanila. Share, meron lang din ako naalala. One scenario that if yung tao, just in case gano'n, no, kumbaga nananamantala sila or talagang medyo hindi na sila talaga nag-iingat dahil gusto nila kabig ng kabig. Naalala ko yung sinabi ng isa kong kaibigan. Sabi niya, learn to say no at times. Hayaan mo silang matutunan nila yung tinuturo ng Panginoon sa kanila. Kasi minsan, the more we supply in so many ways na baka tayo rin yung nagiging source kaya hindi sila natututo, then baka maaari, dun nga papasok yung prayer, magtatanong ka kay God, Lord, ano ba yung will mo sa time na to towards them? If the Lord speaks into your heart na stop, then you stop. Ibig sabihin may tinuturo sa kanila. Tinuturuan sila mangisda, tinuturuan sila matuto sa buhay. But if the Lord says, keep on doing that, so ibig sabihin meron din tinuturo si Lord both ways. Diba? So, babalansihin po natin sa pagkakataon ng ganyan. Kaya, importante, we pray, we ask the Lord for wisdom. Guidance, for wisdom. Oo, totoo. Yes. Minsan kasi talagang hindi mo rin alam gagawin mo, di ba nangangapa? Totoo. Oo, may mga pagkakataon dyan. Minsan sa Facebook, sa they'll message you na sabi ko nga, pag may mga humingi ng tulong, sino ba naman taong gustong humingi ng tulong? Diba? Parang I think ang isang maayos, matinong tao, ayaw lang humingi ng tulong. Gusto nila, kaya nilang masuportahan at mabuhay ang sarili nila o ang pamilya nila. Na lalo na kung hindi mo kilala, pakapalan na talaga. Talagang, kumbaga, desperate move, I think. Talagang nangangailangan. So there will be times talaga, kahit kami, lalo na po kami, and I'm sure kahit na hindi po nasa industriyang ito, nakakatanggap kayo ng mensahe o nakakakita kayo ng mga post na nangangailangan sila at humingi ng tulong. Sino ba naman ang taong gustong mag-post sa sa social media na nagigipit po ako, nangangailangan po ng tulong? Diba? Ayaw mo rin naman yun. Pero pag yung parang nananamantala yan, ang sa akin is, pag ako, I pray over it kasi sa dami rin. Pag binalik-balikan ko, yung hindi mawala sa konsensya ko na, bakit di mo man lang pinansin yung mensahe niya? Or you came across that message and you didn't even bother to help or may nakalagay doon na GCash or what na. Kahit na 50 pesos yan or 100 pesos or depende sa kaya mong ibigay. Ano.
Pero yung kung nananamantala man sila, bahala, accountable na kayo kay Lord. Exactly. Accountable na kayo kay Lord. Pero kung may kakayanan din po kayong tumulong, mga kapatid, huwag niyo pong isarangin yung mga puso. Yes. That's the reason why we are blessed. Yes. That's the reason why Amen. may trabaho tayo, nas nakakakain tayo, Yes. maayos tayong natutulugan. Tingnan niyo Beautiful. yung sarili nila. It's because, kaya tayo may sobra dahil may mga taong may kulang, may pangangailangan. Amen. So we share, no, mga kapatid. Oh, sa mga Beautiful. gusto pong magbahagi ng kwento, ang sarap ng ating kwentuhan na hindi man po, ito'y kwentuhan lang na parang nanggagaling po sa isang kaibigan, Yes. ako yon, kapatid, at sa isang pastor. Ayan Yes. po, na talagang mag-guide. Yes. Baka po kami makatulong sa inyong pinagdadaanan or meron lang kayong kinikimkim na gusto nyong ilabas, pwede nyo naman po yung i-share sa amin. We're here to listen and we're here to share kung ano man pong wisdom mayroon po kami at lalo na ang wisdom ni Lord. Ano Amen. po? Sali po kayo. All you need to do, magbahagi po kayo ng inyong kwento, i-post, huwag nyo ipopost pala, i-post tuloy. Mag-send po kayo ng direct message sa Cheryl Cosim FB page. I-DM nyo po, i-share nyo po sa amin ang inyong kwento, pinagdadaanan. Baka po makatulong kaming ma-enlighten kayo doon sa inyong kasalukuyang sitwasyon. Hihintayin ko po ang inyong mga sulat. At pag po nabasa namin ang inyong sulat, abay mapapangiti namin kayo dahil mabibigyan po namin kayo ng gift pack din mula sa MX3.